Natatandaan niyo pa ba noong binisita natin ang merkado ng San Enrique? At nabanggit natin ang Pueblo de Marayo na ngayon ay Pontevedra at ang Pueblo de Dulid na ngayon ay tinatawag na Valladolid. Yung merkado ng Valladolid at San Enrique, tapos na natin pinuntahan yan mga bay at nandoon sa description ang link nitong dalawang merkado ng San Enrique at Valladolid. Ngayon, nandito na naman tayo sa merkado ng Pontevedra. Sakop ito ng Negros Occidental at kumpirmado nga, sabi ng mga taga rito na nakausap ko, ang original talaga na pagkakilala nito noong unang panahon ay tinatawag ito na Marayo. Kaya pala napansin ko sa Negros pati sa Iloilo, marami akong nakita na Marayo Bank sa mga probinsya na to. Galing pala ito sa original na pangalan ng lungsod na to. At sabi nila, ito'y isang third-class coastal municipality na may mayamang kasaysayan na nakaugat sa agrikultura, partikular na sa pagtatanim ng mga tubo at maagang kalakalan. Sa kung ano ang dahilan kung bakit naging Pontevedra ang pangalan nito mula sa original na Marayo, maya-maya pag-uusapan natin yan mga bay. Sa ngayon, habang sabay-sabay tayong iikot sa merkado na to, hayaan niyong ikukwento ko sa inyo ang mga kinikwento sa akin ng mga taga rito. Sabi nila, matagal bago dumating ang mga Espanyol, ang lugar ay kilala bilang Marayo. Isang matandang pangalan na galing sa mga Ilonggo na ang dialect ay may halong Karaya. Isang termino na ibig sabihin ay malayong lugar mula sa kalapit na isla ng Guimaras at Panay. At dahil pa rin sa impluwensya ng mga Kastila, kalaunan ay pinalitan ito sa pangalan na Pontevedra. Ngunit wala akong nakuhang pinakatumpak at sentido na detalye talaga kung ano ang opisyal na koneksyon kung bakit ang Marayo naging Pontevedra. Maliban lang sa konting research na nakalap ko pero hindi pa yun sapat. Pero darating ang araw na kapag makaahon ako sa kahirapan bilang isang vlogger, babalikan ko ang merkado na to para kunin ang buong kasaysayan pati yung mga ibang mga merkado na binibisita natin. Now, balikan natin itong Marayo na pinalitan ng pangalan na Pontevedra. Kahit papaano, may natitira pa rin ligasiya ang Marayo kasi itong ilog naman na dumadaloy sa poblasyon na to ay pinangalanan ang ilog na to na Marayo River bilang isang alaala sa orihinal na pangalan ng bayan na to. Noong unang panahon ng Kastila, wala pang sariling parokya ang Pontevedra. Ang Cura Paroko mula sa katabing pueblo ng San Enrique ay ang sentro sa komunidad upang magdiwang ng misa at tumutulong sa mga espiritual na aktibidad ng mga residente. Sa kawalan ng simbahan, ang mga pribadong tahanan ay nagsilbing pansamantalang lugar ng pagsamba hanggang sa kalaunan ay sinimulan ni Padre Andres Ferrero ang pagtatayo ng unang simbahan ng bayan na to. Tungkol sa sugar industry kung bakit sobrang nag-boom ang ekonomiya nila noon, grabe din kasi ang impluwensya sa kalakalan ng mga asindero dito. Mantakin mo, nagtatayo sila ng isang pantalan na tinatawag nila na Central Azucarera de la Carlota e Pontevedra na nakasentro sa kahabaan ng Marayo River. Ito ang nagbigay daan sa pagdadala ng asukal na humantong sa pag-usbong ng mga maimpluwensyadong pamilyang hasindero mula sa La Carlota, Valladolid, San Enrique at hanggang dito sa Pontevedra. Ganyan kayaman mga bay ang mga negosyante noon. At dahil sa umiikot na kalituhan at magkasulungat na salaysay hinggil sa kasaysayan ng munisipyo ng Pontevedra, itinuturing ng pamahalaang munisipyo na kailangang ilabas ang opisyal na paglilinaw na ito bilang isang palatandaan at gabay ng mga stakeholders, mga educators at lalo na sa mga cultural advocates. Ang makasaysayang salaysay na ipinakita dito ay batay sa mga talaan at mga dokumentadong sanggunian na iniingatan ng Municipal Planning and Development Office at formal na nakalagay sa Municipal Tourism Office bilang opisyal na makasaysayang salaysay ng Pontevedra. Ang mga scholar at mga historian na nagsagawa ng malawak na pananaliksik sa kasaysayan ng Negros Occidental ay ang nagsasabi na ang bayan ng Pontevedra ay galing sa Region of Galicia ng Espanya. Ang pag-aaral na ito ay sinusuportahan ng mga dokumento na nakalagay sa mga Spanish archive at iba't ibang mga public library sa Europe.
ngunit wala pa tayong nakuha na konkreto na logic kung bakit ang Marayo naging Pontevedra. Nang nagsimulang maninirahan ang mga mananakop na Espanyol sa isla ng Buglas, ang dating pangalan ng Negros Island, sabi nila, pinaniniwala ang pinangalanan nila ang bayan ayon sa kanilang pinanggalingan sa Espanya, isang pagkilos na nag-uugat sa pag-alala sa kanilang tinubuang bayan. Sa paglipas ng panahon, pinili ng mayorya sa mga settlers na naninirahan dito na mananatiling ipermanente na lang ang pangalan na ito, dahil nag-aambag daw ito sa pagpapakilala sa mga tradisyon ng Espanyol at mga sistema ng panggobyerno, lalo na sa relihiyon ng Kristyanismo. Noong January 31, 1901, sa panahon ng kolonyalismo ng mga Amerikano, ang Pontevedra ay formal na itinatag bilang isang munisipalidad sa pamamagitan ng Philippine Commission Act No. 82 bilang Municipal Code. Sa ngayon mga bay, ito lang muna ang mai-share ko habang nandito tayo sa merkado ng Pontevedra mga bay. At sa susunod nating pagbisita sa ibang mga merkado mga bay. Hanggang dito na lang po at God bless sa ating lahat mga bay.